Ang masama doon, akala niya tapos na. Doon sa baba, mga kapatid, hindi na magagawang kitil ang buhay mo, mga kapatid. Dahil habang nararamdaman mo yung kahirapan, sabi ng Biblia, sa lugar na yon, na ultimo ang mga uod ng iyong katawan ay hindi mamatay. Di ba sabi ng binasa natin nakaraan yan, mga kapatid? So, ganun pa nangyari, mga kapatid. At sabi ng ating prophet, yun daw po ay vision ng kanyang pangitain. Okay? At dito, sabi ng ating propeta, kapatid, kung okay, sabi dito, okay, sabi dito ng ating prophet, na ang ating Panginoon daw, mga kapatid, ay may tatlong bahagi ng kanyang pangangaral. Ano yung unang bahagi? Ang unang bahagi ng kanyang pangangaral, yung pagpapagaling ng mga may sakit. Pangalawa, mga kapatid, nung siya nangaral sa mga tao na mayroong pang tsansa na maligtas. At yung pangatlo yung bahagi ng kanyang pangangaral ay nung siya mangaral doon sa mga bilangguan na wala ng posibilidad na maligtas, mga kapatid. At sabi ng ating prophet, tuwing darating daw ang misteryo ng ating Panginoon, ganun parati. At ito ay mangyayari, sabi ng ating prophet, sa panahon natin. Sabi niya, we're living in a horrible day. And we are living in a horrible day. Tayo raw, mga kapatid, ay nandito raw sa isang sitwasyon na nakakakilabot na panahon. Amen? Sapagkat sabi niya dito, okay, sabi dito ng ating prophet, okay, sabi niya, the woman that lives in this world condition is dead while she is living. If she rejects mercy, kapag tinanggihan daw ng isang babae, kapatid, ang biyaya, if she rejects mercy, she can cross the separating line where there is no place for her no more. Kung pwede pala, mga kapatid, sa isang tao, na kapag dumating sa kanya ang huling pangangaral, kung tandaan niyo, mga kapatid, dumating sa kanya ang huling pangangaral, at alam naman natin, hindi naman pangangaral ng denominasyon ang darating na po pwedeng humatol sa kanila. Ano ba ang paghatol ng tao na darating, mga kapatid? Tingnan natin sa Book of John, sa libro ni Juan, mga kapatid. Tingnan natin, sa John chapter 6 yata yun, mga kapatid. Okay, sabi dito, verse 19, chapter 3. Sabi niya, ang sinumang, verse 18, he that believeth on him is not condemned. Siya na maniwala sa ating Panginoon daw ay hindi nahatulan. But he that believeth not, ano sabi? Ngunit siya na hindi maniwala ay hinatulan na. Ibig sabihin, past tense, hinatulan na. At ano daw ang paghatol? Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. At ito daw ang paghatol, verse 19, and this is the condemnation, na ang liwanag ay pumarito sa libutan, ngunit ang mga tao ay mas inibig ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Bakit daw? Sapagkat ang kanilang mga gawa ay pawang masasama. Ang tanong, mga kapatid, ito sabi ng ating prophet, alam natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Alam natin yan, mga kapatid, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Kung ang ministeryo ng ating Panginoon, mga kapatid, nung siya'y dumating, ay hinati sa tatlong bahagi. Una, para tawagin ng mga tao. So, maging ng mga signs and wonders, mga pagpapalig. Para tawagin yung atensyon ng tao, kailangan magpakita siya ng matanda Pangalawa, mga kapatid, pag tinawag ng mga tao, ano sabi ng Biblia? Siya ay mangangaral para ang mga tao, kung natanggapin nila ang kaligtasan o hindi nila natanggapin ang kaligtasan. Yun ang ikalawang bahagi. Pero ang ikatlong bahagi, nung siya'y nangaral dun sa mga tao, hindi na maliligtas. Okay, kung ang ating Panginoon na hindi nagbabago, mauulit kaya sa panahon natin ngayon yun, mga kapatid? Mauulit-ulit. Amen. Nung dumating ang ating prophet, mga kapatid, meron siyang tinatawag na tatlong bahagi din ng pangangaral. Amen? Ano yung tatlong bahagi ng kanyang pangangaral? Sabi ni Brother Branham, every time na ipapangaral ang salita ng Diyos, meron parating tatlong bahagi. Iyan, mga kapatid. At bibigyan ko lang kayo ng isang halimbawa kung anong bahagi yun, mga kapatid. Amen? Kung anong klase bahagi yun. Okay, sabi dito ng ating prophet, but you can kill the ministry. You can put the messenger to sleep. Sabi niya, kung pwedeng patay mo yung mensahero na nagsasalita,
ngunit hindi mo kayang mapatay yung mensahe. He lives on. Ito'y mananatili. And notice, tandaan nyo to, tignan nyo, pansinin nyo. Nung dumating na sa ikatlong bahagi ng ministeryo, ang ating Panginoon daw, ang una ay ang magpapagaling ng mga may sakit. Pangalawa ay ang pagkaway sa mga organisasyon, panghuhula, at pasaway sa kanilang mga maling gawa. At kung ano ang mga bagay na darating. Ano yung mga bagay na nandito at ang mga bagay na darating. Ngunit ang ikatlong pangangaral niya, sabi natin prophet, ay nung siya'y mangaral doon sa mga tao na hindi na maliligtas kahit anong gawin mo. Amen? They were down there. Sila nandoon sa ilalim where them big painted eyes was. Oh, sabi naman ng, preach to the souls in hell that did not accept mercy, but were eternally separated from the presence of God, but yet they had to recognize it, what he was, because God made him there. Sabi naman na wonder his ministry climbed out the same way in the last days. Sabi niya, ako'y nag-iisip, sabi ng ating prophet, hindi kaya yung misteryo ng ating Panginoon ay mangyari sa huling kapanahunan? Ano ito? Sabi ng Rabana, lost, wala nang pag-asa, could never be saved. Bakit raw? They had rejected mercy. That was his third fault. Tinanggihan daw nila ang biyaya, mga kapatid. At ito raw ay mauulit-ulit sa huling kapanahunan. Ang tanong ganito, paano mauulit? Sorry, wala pa naman sa impyerno ang mga tao. Diba? Tanda natin nang dumating ang propeta, siya ang huling tanda, mga kapatid, sa mundong ito. Siya ang biyaya ng Diyos sa huling panahunan nung dumating ang prophet. Anong purpose ng prophet? Para ilabas niya tayo sa mga maling gawa. Diba? Ang unang gawa ng prophet, mga kapatid, siya nagpadala ng mga may sakit. Alam naman natin yan, mga kapatid. Nakilala sa buong mundo. 7 times, nag-ikot siya sa buong mundo, mga kapatid. Na ipangaral niya, mga kapatid, ang ebanghelyo. Nagpagaling siya ng mga may sakit, mga kapatid. Buhay siya ng mga patay. At ang mga tao, mga kapatid, nung panahon na yun, ay na-attract. Ibig sabihin nainganyo. Amen. Doon sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa magitan ng ating propeta. Pero hindi na natili doon pangangaral ng ating prophet, mga kapatid. Dumating ang time, ibinigay sa kanya ang ikalawang tanda, yung panghuhula. Amen. Nang hula siya, mga kapatid, umaway siya. Amen. Kung matatandaan niyo, mga kapatid, merong ang mga misyon na nagsabi sa kanya, Brother Branham, bakit galit na galit ka sa mga babae? Kasi kung babasahin niyo yung kanya mga babasahin, puro babae ang kanyang inaano. Tina-argue. Sabi nga nung isang mga ngaral, Brother Branham, bakit galit ka sa mga babae? Sabi ng Branham, hindi ako galit, mahal ko sila, kaya ako gagawa to na nangangaral sa kanila ng ganun. Amen? Sabi niya ganun eh. Dahil, sabi ng Branham, yun ang time, mga kapatid, na inilalabas na raw ang mga tao sa maling sistema ng denominasyon, kapatid. Sa mga ngaral na mali, kapatid, ilabas tayo. Diba, ang sigaw nga doon, Revelation 18:4 na yun, lubas kayo sa kanya, bayan ko. Yun ang kanyang pangangaral, mga kapatid, yun ang mensahe. Ilabas ang tao sa mga sistema, mga kapatid, sa mga reliyon na hindi nakabatay sa banal na kasulatan. At sa pangaral na yun, mga kapatid, maraming possibility, marami pang mga tsansa na ang mga tao'y maligtas. Ang ba, kapatid? Pero tumago ang panahon, mga kapatid, sabi ng ating prophet, ang huling pangaral na nangaral si Kristo doon sa mga tao na kailanman ay walang kaligtasan. Ang tanong ganito, mga kapatid, paano nangyari ulit sa panahon natin ngayon yun? Ganito po yun, nung nagkaroon ng vision si Brother Branham, sinasabi ko sa inyo kanyang impyerno, di lumaki na siya, kasi 14 years old siya. Noong 1962 yata yung mga kapatid, habang nag-grocery sila ng kanyang asawa, napunta siya doon sa isang grocery. Sa isang grocery, mga kapatid. At habang tumiting siya, may nakita siya mga babae na gaharutan. Yung mga book daw talagang hindi mo rin maiukat, hindi mo nga maipicture anong klaseng itsura nun eh. Tapos naunoon yung mga makeup ng kakapal, na yung mga kapatid, yung mga pilik mata, yung mga nakaganon pa, mga kapatid. Mga altered eye, tapos kung anong style, buhok, mga kapatid. At mga naka-short, mga naka-sexy dress. Sabi na ba na, habang inaantay niya kanyang asawa,